4 na ito. Yan. Matagal bago na sundan. Okay. Yung yun ngang na nagkasakit ako. Ako na confined sa hospital. Nagbisita siya. May mga dalang mga pasalubong, mga Akala ko bigay. Nagkataon, pala yun? Hindi naman libre. May pala, may bayad. Kada ako, September ako nung na-confine sa ospital. Pagkatapos, nagbibisita siya sa akin. Akala ko nagbago na. Akala ko, madam, nagbago ka na. Kaya, naniwala ako na nagbago ka na talaga. Hindi ko akalain na pinapasok mo lang ako sa bitag mo na naman. Nagbago? Hindi ka nagbago. Lalo na kung nakatanggap ka na ng advance na 4 million, kabilihan ng lupa natin doon sa Siroma. Kinamkam mo lahat. Si share ni Ate Ami, hindi mo binigay. In share ko, hindi mo binigay. Dahil ang sabi mo, dami lang kami. There, may dummy law sa Pilipinas. Dahil nag-inquire ako niyan, may dummy law. Nung mga panahon na mga pag-abuse mo sa akin, wala akong dinimdim ko lang. Kaya nagkaroon ako ng matinding depression sa mga ginawa niyong pag-abuse sa akin. Lalo na yung kararating ko lang dito sa Canada. Sabi sa akin ni Mama Rory sa akin noon, Dubi, huwag ka na muna magpa-Canada, mag-aral ka. Sabi ko kay Mama Rory, sabi niya ni Madam, maaral ako sa Canada. Yan, hindi ko yan makalimutan. Pagdating ko dito, hindi pa nga ako hindi ko pa natatanggal yung sapatos ko, yung jacket ko, may binigay ka sa akin, 2 sobre. Ganito. 2 sobreng ganito. 2 sobre. Ang ganito ha. Yung isa, mga sulat ko, binigay mo sa akin. Yung isa, mga resibo. Mga gasto sa akin na babayaran ko daw yun. Bayaran mo, sabi mo sa akin. Bayaran mo lahat. Hindi ka pa nakapag-intay? Kararating ko lang ng Canada. Hindi ko pa nga naalis yung sapatos ko. Hindi ko pa nga naalis ang jacket ko. Nandoon sa kusina. Yun agad ang ibinigay mo sa akin. Pagkatapos, hindi pa nga ako nagkaroon ng magandang pagtulog kasi hindi pa ako na-adjust. Anong ginawa mo? Pinagawa mo na agad. Tinuruan mo na ako ng diaper. Tinuruan mo na ako kasi mayroon kang 2 batang may disability. Tinuruan mo kung paano pagkatiter, parang mag-inima. Wala kang pakialam kung wala pa akong matinding tulog. Wala pa akong tulog na maayos. Kasi di pa ako naka-adjust. Pero wala kang pakialam. Yun. Alam mo, matagal kong kinimkim yan dito. Yung mga kagagawan mo sa akin. Yung mga pa-abuse mo sa akin. Grabe. Kaya nagkaroon ako ng matinding depression.
Yung mga pigkukwento mo, nag-hallucination ako, nagdi-delusional ako, at kung ano-ano mga pinagkukwento ko, ginagawa mo yan para kung magkwento ako, kung mga kagagawan nyo, hindi ako papaniwalaan. Dahil sira ulo ako. Hindi sira ang ulo ko. Nagkaroon ako ng matinding depression. Ng post-traumatic stress disorder. Yan ang na-diagnose sa akin ng doktor. Kaya nagiinom ako ng antidepressant. Dahil sa kagagawan nyo sa akin. Complex post-traumatic stress disorder ang nakuha ko sa mga pag-abuse nyo sa akin. Yung una mong asawa, minulis siya ako. Anong sabi sa akin? Na nagagawa ko ng laundry sa baba? Yung una mong asawa, nag-exercise, nakita ko. Nagsabi sa akin, binigyan mo siya ng permiso na mulis siyahon ako. Tama ba yan? Kapatid kita? Pero anong ginawa mo sa akin? Anong klase kang kapatid? Talagang demonyo ka. Sinira mo ang buhay ko. Nagsusumbong ako sa iyo, pero anong ginawa mo? Wala kang pakialam. Wala kang narinig. Wala kang nakita. Ang mo lang ay magkuha ng pera. Mag-aral ako dito, tapos pinagkukwento mo sa pamilya ko sa Pilipinas na pinapaaral mo ako, tapos hindi ako nag-aral. Kabulastugan mo. Nag-aral ako, sarili ko. Nagbayad ako ng tuition ko, sarili ko. Ano ang ginagawa mo? Yung nag-aaral ako. Pinupuntahan mo ako doon sa eskwelahan. Kinukuha mo ako para mag-alaga doon kay Jan, ng baby pa si Jan. O, ano nangyari? Dahil ganun lang pala ginagawa mo sa akin. O, pinaano na ako ng teacher na mag-withdraw na ako sa kursong kinukuha ko. Grabe ka! Wala kang kwentang kapatid talaga. Dapat nga, anuhan mo ako na, sige, mag-aral ka, Dubi. Pero anong ginawa mo? Talagang dinidistroso mo ang buhay ko. Matagal na, dinistroso mo ang buhay ko. Nagsusumbong ako sa kapatid, sa iyo, na minumulis siya ako ng asawa, mga una mong asawa. Pero wala kang narinig, wala kang nakita. Nagsubong ako sa iyo para, may sinabi ka? Pinuritiktahan mo ako? Wala, anong sinabi mo sa akin? Ay, tulog ka lang ay sobra kasi ang tulog mo. Ang tulog mo, na ako bagala lahat ng gawa, wala kang ginagawa, mag-cutics, may katulong kayo na walang sweldo, pakainin lang. Kaya hindi ako nakasurusumbong noon kasi wala akong alam sa Canada. Kaya nag-abuso kayo sa akin. Grabe ang ginawa niyo sa akin. Matagal akong pero nang pinapulis mo ako, dahil hinihingi ko yung kabilihan ng lupa ko doon sa Siroma, ano ang sabi mo sa akin? Dami lang ako. Wow, may dami law sa Pilipinas. Lalo na, apelyido ko, dapat San Andres, ang linagay mo, Chavez. Ikaw baga ang nagagamit ng Chavez? Pero iligay mo doon na Chavez ako? O kaya dami law ang ginawa mo, ha? Kaya, kung talagang kasuhan ka, dalang-dala ka. Dahil fraud ang ginawa mo. Sabi mo na ano lang kami? Dami lang ako. May dami law sa Pilipinas. Kaya kung gusto mong makita, mag-search ka kung ano ang law sa Pilipinas. Wala kang kalam-alam. Alam mo lang, sa akin, mangloko sa akin. Pirang taon mo na ako pigparaloko, nagpaparahiram ka sa akin ng pera, hindi mo na naman ako binabayaran. Tapos ano sinasabi mo? Kung hindi sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Pirang ilang taong ko yan na narinig. Correction. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nagkaroon ng libreng katulong na walang sweldo, pakainin lang. Tapos, ina-abuse niyo pa ako.
Yung una mong asawa, Pilipino, minulista ako, wala kang pakialam. O anong ginawa mo sa akin, ha? Binugbog mo ako. May ano dito, oh. May ano ako dito. May skandal, sinakal mo ako. Ang haba-haba ng kuko mo, sinakal mo ako. Nakabaon dito, iyong kuko mo. Wala pa akong alam doon sa Canada. Kaya wala akong nagawa. Si Alec, wala naman alam. Dahil kang panahon na yun, bata pa naman. Kaya wala pang alam. Pero ano, inabuse mo ako, binugbog mo ako. Sobrang binugbog mo ako. Nakataltal yung utak ko sa mga kagagawan mo. Pero ano, wala akong sinabi sa iyo. Wala. Pero nang pinapulis mo ako, yan, lumabas na yung galit ko. Sabi ng isa kong kapatid, ikaw ang ano niya. Siya ang ano niya. Siya ang katapat mo. Correction. Mali. Hindi ako katapat mo. Pwede kitang ipapulis sa ginawa niyo sa akin. Dahil nag-search ako niyan sa ginawa niyo sa akin. Na minulistya mo, kinukonsenti mo ang asawa mo, na mulistyahon ako nung baguhan pala ako dito sa Canada. Yan pinapatakot-takot mo ako. Grabe na ang mga patakot mo sa akin, kaya wala lang akong ginagawa noon. Pero nang pinapulis mo ako, yan, blessing na pinapulis mo ako. Dahil ang sleeping giant nagising na. Dahil grabe ang kasalanan mo sa akin. Palagi kang nag-aano sa akin, nag-iipon ako ng pera, wala kang ginawa, yun lang pala ang barantay-bantay mo, tapos uutangan mo, hindi mo naman ako binabayaran, lalo na yung 1,300. Pinagluko-loko mo ako, magbigay ka sa akin ng 100 ang buwan-buwan para may paano ka, may allowance ka sa pag uwi mo ng Pilipinas, may pocket money ka. Anong nangyari? Wala pang mga anak ko, hindi mo pa ako binabayaran dahil kang 1980s pa yun. Pero kang sinisigil kita, anong sabi mo? Ang sagot mo sa akin, kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Yan ang ayaw na ayaw ko. Ang sinisigil ako. Yan, narinig ko yan ng maraming taon sa mga ginagawa mo sa akin, mga kademonyuhan sa akin. Hindi ka kapatid, demonyo ka. Siguro, ako lang ang kapatid na tinawag kang demonyo. Dahil dati noon, wala kang ginawa sa akin, apak-apakan ako. Lalo na baguhan pa lang ako dito sa Canada. Ginawa mo akong para ako nasa sa ibang ibang bansa na OFW. Yan ang tatanong mo sa akin, hindi kapatid. Para akong OFW na sa ibang lugar na inabuso. Yan ang ginawa mo sa akin. Wala kang ginawa sa akin, tawanan ako. Anuhan ako. Wala, para mawala ang ang aking tiwala sa sarili, tatawanan ako, ikakatdown mo ako, kung ang mga nakikita mo sa akin na, tapos natatawanan mo ako, i-discourage mo ako. Iyan ang mga ginawa mo sa akin ng maraming taon. Pero wala akong sinabi sa iyo. Wala akong ginawa. Pero nanyan sa aking counselor, lahat ng mga ginawa mo sa akin, yung pagmulis sa akin ng una mong asawa na kinonsinti mo, nakarecord yan. Yan ang gusto mong malaman. Nakarecord yan. Kaya big mistake na pinapulis mo ako. Pinapulis mo ako? May lakas na loob ka? Hinihingi ko lang yung kabayaran ng ng lupa ako sa Pilipinas? Sa Siroma? Kinamka mo lahat? Pati yung lupa ni Ate Ami, kinamka mo? Dahil
Dami lang daw ako. Si Ate Ami, hindi ka maidimanda ta, no? Walang lakas ng loob si Ate Ami. Na idimanda ka.